umaasa na lamang sa tulong ng makina para madugtungan ang buhay. Ang mga aparatong ito ang naglilinis ng kanilang dugo. Dugong hindi nalilinis ng maayos ng kanilang mga bato, dulot ng komplikasyon. At karamihan sa kanila, naniniwala na kaya sila humantong dito ay dahil na rin sa kanilang mga kinakain. Alas 4 ng umaga, naabutan namin. Nag-uumagahan si Ronnie at Ana sa waiting area ng Outpatient Department ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Dito na sila sa ospital nagpaumaga para hindi na mahirap sa kanilang manghingi ng tulong mula sa isang tanggapan ng isang party list na malapit rin naman sa NKTI. Habang humahaba at kumakapal na ang mga pasyente sa Outpatient Department o OPD ng NKTI, sina Ronnie at Ana yayao na para manghingi ng tulong. Baka sakaling makakuha ng medical. Kasi mamayang hapon po sir, dialysis nito mga alas 4. May 6 na taon nang nagdadialysis si Ana, 39 na taong gulang. Hiwalay sa asawa si Ana at ang kinakasama namang si Ronnie, walang permanenteng ikinabubuhay. Ang inaasahan lang nilang makukuhang tulong sa lakad na ito ngayong araw, 5,000 piso. Pang ilang araw na dialysis yun? Bali po ang isang session dyan sir, 3-5. Hindi kulang sa 2 araw. Kulang po kasi may injection pa siya na ako, 1,000, mag-1,400. Halos eksakto po yun sa isang salang. Lagyan na lang po kalamansi niya. Sa kutsara. Malayo-layo pang lakaran kaya bumili muna ng baon sina Ana. Yung pinakamabilis sindahan na sir eh. Hindi pa po. Habang nasa dialysis center si Ana, ang 24 anyos naman na si Dayan, nakaschedule magpa-laboratory exam. Ano pong last name nila, ma'am? Madarang. Madarang. Yung ihi ko po, medyo madilaw. So, hindi ko sure kung healthy ba yun or hindi. Medyo parang kinabahan ako. Karaniwan, nagmamadali sa pagpasok sa trabaho si Dayan at hindi na nakakakain ng agahan sa kanilang bahay. Mula Cavite, ilang oras din ang kanyang hinugugol halos araw-araw dahil sa napakabigat na trapiko. Kung hindi packed meal, instant noodles ang madalas ng baunin at kainin pagdating sa trabaho. Tama na. Kumakaligtaan ko na. Mahilig ka raw sa maalat, tama ba? Yes po. Oo. As in, kapag kumakain ako, lalo kapag yung kulang sa lasa, yun, mahilig ako mag-side ng patis, toyo, Naku, na may patis. kalamansi. Oo. May sausawan. Malasa ka kumain, sabi nila di ba? Sa edad na 24 na taong gulang, may tuturing na millennial si Dayan.
Tulad ng mga kaedad niya, mahilig din siyang kumain sa labas, lalo na sa mga fast food. Compared to before, mas nagiging westernized and medyo nag-veer into yung mga mas mabilis ihanda. So Instant, nagiging no? instant, fast food. Parang ganun yung nagiging preference natin. So mas nagiging ano siya. So we still do have yung mga lutong bahay, homemade, but more and more people are going into more prepared fast food type na cooking. Kasi medyo fast-paced ang natin, ang buhay ng marami, lalo na in the city. Ang food eating habits ni Dayan ay hindi na raw nalalayo sa karamihan ng mga kasing edad niya o mas matanda pa. May kinalaman ba sa parang carefree, bahala na attitude pagdating sa pagkain? Mahilig tayong kumain ng masarap, di ba? Generally. Yeah, usually Filipinos hindi tayo masyadong marunong pumili ng tamang pagkain, ng wastong pagkain. Mahilig tayo sa mga matatamis, ang sarap-sarap ng ating mga dessert, maraming mga sauces. So, we really need to change the thinking of our patients na hindi nila kailangan ng masyadong maalat or masyadong matamis. Ayon pa kay Dr. Zuniga, dahil sa pagsikat ng fast food culture, tumaas daw ang pagkonsumo ng Pinoy sa carbohydrates, fats at protein. Kung pagbabatayan ng sinagawang pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, National Nutrition Survey noong taong 2013, ang pagiging overweight kapag napabayaan ay maaaring mauwi sa heart disease, hypertension at diabetes. Kapag hindi naagapan ang sakit sa puso o ang diabetes, karaniwan tinatamaan na rin ang iba pang organ ng isang tao. Ayon pa kay Dr. Zuniga, malaki ang kaugnayan ng pagkain ng maalat sa pagiging overweight. Karaniwan kasing taglay ito ng mga processed o instant na pagkain. Ang sobrang alat na timpla ng mga lutuing bahay, masama rin. Unfortunately, sa Pinoy, parang ang connotation ng malasa is maalat. So, maraming ibang flavors, di ba? There are spicy, you use different spices, yung ganon. Pero hindi, foreign pa yun sa mga common na panlasa. Alat yung hinahanap mo para sabihin mo siyang masarap. Nay, magandang umaga. Pwede po magtanong, saan po banda yung opisina ng OFW, party list? Andito? Opo, kasi sa gawin ko rito wala. Parang ganito po talaga. Yung tayo may rampa. Sa 5th floor daw po. Salamat. 9:30 pa daw po ang umpisa. 9:30? Opo. Ano kaya maghihintay mo kayo? Opo, hindi. Hintay niya hanggang 9:30. Habang naghihintay na makahingi ng tulong sina Ana at Ronnie, minasahin na ni Ronnie ang mga binti ni Ana. Nagsisimula raw sumakit ang mga ito, isang senyales na kinakailangan na nilang bumalik sa NKTI para makapag-hemodialysis. Normal na ito para kina Ronnie at Ana. Sanay na silang naghihintay sa mga posibleng maipaabot na tulong. Ang problema kung minsan kapag nananakit na ang mga binti ni Ana. Bababa ka doon? Ay, kulong ka po. Hilutin mo pa ako. Ay, hilutin ang paa. Ang sakit po, ma'am. Ugat-ugat. Yung ngalay na ngalay po siya, yung parang tanang ibang maramdaman na puro sakit. Kagabi naman po daw makatulog din sa sakit ng paa. Nakatulog pa madaling araw na alas 3.
Ang pananakit ng mga binti ni Ana ay isang indikasyon daw na may ugat siyang hindi nadadaluyan ng dugo. Pero kung minsan, tinitiis na lamang ni Ana ang kirot dahil kailangan nilang lumapit sa mga taong maaaring makatulong sa kanila. Buti na lamang, wala pang 9:00, pinapasok na sila sa loob ng building. Umaga, sir. Hinarap sila ng isa sa mga tauhan ng ACTS OFW Party List. Aabutin daw ng may 1 linggo ang pagproseso ng inaasam na guarantee letter para kay Ana. Sir, magkanong posibilidad na makuha nila? 3,000. 3? Magkano yung dialysis? 3,000, 3,500 yun. O, sir, mag-aabono pa sila. Ganun 3,500. talaga. Marami rito ganyan. Hindi pare-parehong halaga na nakukuha nila. Minsa'y umaabot ng 10,000, minsan naman 3,000 pesos lang. Pero sa puntong ito, ang lahat ng makukuha nilang tulong ay mahalaga. Si Ana, hindi na matagalan ang pananakit ng binti. Kailangan na nilang bumalik sa ospital. Marami na pinutulong sa katawan niya. Ang mahinang katawan ni Ana ang dahilan kung bakit hindi ito nakasasama madalas tuwing mga ngalap ng tulong si Ronnie. 4:00 ng hapon nakaschedule si Ana na sumalang sa makina ngayong araw na ito. Habang naghihintay si Ana, si Dayan naman bumili na lang ng fast food para mabilis makakain sa pananghalian papunta sa isa pa niyang trabaho. Ganito na ang nakasanayan niyang eating habits. Mga madaling kainin para makasabay sa demands ng kanyang trabaho. Sa gabi naman, ang hapunan na nakahain sa mesa, liempo, lechong manok at kanin nakapartner ang isang pitchel ng malamig na tinimplang juice. Parang kasi yung pag-iba ng panahon ba, busy ka na, parang na kinain ka ng oras na yun, busy ka na. Ganun po. Wala ka na ng time eh. Mamamalaya mo, kainan na. Oras na ng kainan. Wala pa tayong kakainin. Bibili na lang. 3 hours pa papunta, 3 hours pa uwi. So, wala ka ng time eh. Yung time mo na iluluto mo pa or i-order mo tapos iintayin mo pa yung lutong pagkain talaga. Parang kain na sa biyahe mo. Kaya ngayon, kung alin yung madaanan na instant yung food, sige, okay na yan. Go. Total laman tiyan din para at least for the day, may laman yung tiyan. Ganun. Dito tayo. Timbang. Okay na. Sa loob ng 1 linggo, may 3 beses sumasailalim sa hemodialysis si Ana dahil nasira na ang kanyang bato. Kada sesyon, tumatagal ito ng 4 na oras. Nalaman na lamang ni Ana na bumigay ang kanyang kidney noong namatay ang kanyang pangatlong anak sana sa kanyang sinapupunan. Mag-6 na taon na ang nakalipas. Kasi po, napumatay ang bata sa tiyan. Kasi tumaas po ng gusto ng dugo ko, high blood. Namatay po siya doon. Doon ko po linabas po. Sa injection po, hindi nila ako sinisaryan po kasi nga po kaming ganun. Walang sintomas ang pagkasira ng bato ni Ana. Hindi rin daw siya madalas magpa-check up kaya hindi niya akalain na hahantong ang lahat sa dialysis. Pero bata pa raw si Ana, nakahiligan na niyang kumain ng mga maalat na pagkain.
Mahilig pa ako sa mga prutas kagaya ng bayabas, balimbing, mga makopa. Pero sinasawsaw ko po yung sa mga asin. Mahilig ka sa maalat talaga. Ano mang kinakain mo maalat na pagkain? Ito, mga chicheria. Chicheria. Sa mga cup noodles, ganun po. 6 na taon nang sumasailalim sa dialysis si Ana. Ngunit bago siya natali rito, naglalako siya noon ng gulay sa kanyang mga kapitbahay sa Antipolo. Ito ang pinambubuhay niya sa kanyang 2 anak sa unang asawa. Ay mga suki, gulay! Pero hindi sila mahilig sa gulay. Bagkus ang kinakain nilang mag-iina, mga chichirya at instant noodles. Hindi rin daw sila mahilig sa tubig. Mahal po magluto, ma'am. Mga gulay, kanin, mahal po ang bigas. Kasi yung bibili ka ng isang ganong cup noodles, dati mura lang po yun. 4 pesos 12, 15, ganun. Meron nga 4 pesos, di ba? Tapos, ang bigas magkano 1 kilo, yung ulam pa po. At isinisisi niya ang pagdadialysis dahil sa epekto ng mga kinain niya noon. Ito ang hitsura ni Ana noong bago siya magkasakit at nasira ang kanyang bato. Malusog, makinis at bata ang hitsura. Ibang-iba rin ang kulay ng kanyang balat. Pero ngayon, halos hindi mo na siya mamukhaan. Sa loob ng 4 na oras na sesyon ni Ana sa pagdadialysis, nasa tabi niya si Ronnie. Minsan raw kasi, may mga pagkakataong nagaganap ang aksidente. Ma'am, pwede matignan ang blood sugar nito? Yung blood sugar niya, patingin. Hindi biro ang pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes at hypertension. Bukod sa namamana, maaari rin daw itong makuha sa pamamagitan ng pagkain ng matatamis, matataba at mamantika. Acquired usually, ano yun? Ano mga nadidevelop sa akin? So yun nga, it's more lifestyle. So hypertension or high blood pressure, high cholesterol levels, dyslipidemia, diabetes is one, heart disease. Yung mga nandun sa dialysis, lahat yun tinamaan ng sakit because of poor eating habit. Pwede mo ba sabihin yun? Hindi ko masasabing lahat, no? So, pero malaking bagay din siguro kasi halimbawa, ang diabetes, yun ang pangunahing sanhi ng kidney disease sa Pilipinas, no? So, ang diabetes, nabanggit natin, hindi lang siya genetic, so mas marami ngayon acquired. Sa katunayan, kasama sa naitalang 10 sakit na nakamamatay sa buong Pilipinas, ang sakit sa puso, hypertension, diabetes, at sakit sa bato. Kaya naman pataas ng pataas ang bilang ng mga karamdamang maituturing na lifestyle diseases. Hindi nga maganda. So, especially kung meron ka ng sakit, like kung may high blood ka na, kung may diabetes ka na, if you're taking some medicines para sa kidney disease mo, dapat iwasan na yung mga maaalat. Kailangan iwasan na yung matatamis. Because some medicines which we give can cause diabetes or can cause high blood sugar. And kung yung diet mo, nagdadagdag ka pa rin ng asukal, baka tuluyang magkaroon ka na ng diabetes. Ang problema talaga ay kung paano sasanayin ng sarili sa wastong pagkain o di kaya'y pag-aralang pumili ng mahusay sa mga pagkaing makabubuti o makasasama. Pwede naman daw kumain ng maalat, mataba o matamis, basta wag lang sa sobra. Well, anything naman that is lampas sa masama siya. May hangganan ng lahat, yun ang Kaso ang tayo, hinihigit mo yung hangganan eh. Posible rin daw na hindi alam ng isang tao kung gaano karami ang pwede niyang kainin sa loob ng isang araw. Halimbawa na lamang daw ang tinatawag na nutritional facts at recommended daily allowance na nakapaskil sa bawat pakete ng produktong ibinebenta sa merkado. There is a requirement to put up some form of nutrition information. Basically, ang pinapakita doon kung ano yung laman ng produkto. So usually you have the 3 main macronutrients, which is your carbohydrates, your proteins, and your fat. So under carbohydrates, yung pertinent doon would be the sugar content, the fiber content of the food,
Siyempre, protein and the fat. Kasi minsan, yung isang pakete ng kinakain mo, hindi siya 1 serving lang. So, pag binasa mo siya, makikita mo, 3 servings pala siya in one packet. So, pag kinain mo yun lahat... Pag inubos mo lahat yun, ikaw lang mag-isa. Oo. 3 servings yung nakain mo na kung ano. Tao yung Oo, parang ganon. At si Ana, aminadong kain lang ng kain noon ng mga maalat at matatamis na pagkain. Hindi alintana ang maaring maging epekto nito sa kanyang katawan. Makalipas ang 4 na oras, natapos na rin si Ana sa isa na namang dialysis session. Makikita agad sa mukha ni Ana na gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakakangiti na ulit ito. Sa akin. Sa labas ng Hemodialysis Center, may karagdagang dahilan pa para gumiti. Binisita si Ana ng 2 niyang anak. Patay anak mo? Karaniwan ba silang pumupunta dito sa dialysis? So bihira to. Oh, lapitan mo na yung nanay mo. Ngayon ka lang pumasyal dito? Kailan yung huling pasyal mo? Matagal? Matagal na? Nung linggo? Nasaan yung kapatid mo? Kasama mo ba? Yung lalaki? Tawagin mo na si Bunso. Kasi, at mababa na tayo. Yung kanina, para kang umiiyak sa sakit ba? O hindi ka makahinga? Hindi pa ako makahinga, tapos biglang sumakit po ang ulo parang sa sabog. Parang sa sabog? Normal ba yan? Nararamdaman ng isa nagda-dialysis? Minsan po, ang pangatlong beses ko na po yun. Si Justin talaga. Justin! Dahil malakas na naman ang ulan ngayong gabi, tatambay muna ang mag-anak sa OPD ng Kidney Institute. Delikado rin kasi kung uuwi pa sila ng 10 oras ng gabi. Ang pinakamabisa at pinakamainam na pangontra sa pagkasira ng bato ay ang prevention. Ngayong Hulyo ang tinalagang National Nutrition Month. Kaya naman ikinakalat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ang DOST, FNRI at DOH, ang mga guidelines para sa wastong pagkain para maiwasan ang mga nakamamatay na sakit. So the plate consists of they call it GO, grow and glow. Go, which means it gives you strength. Grow para lumaki, which is your protein. And then glow yung mga fruits and vegetables. So this is how now they do it. Mahalaga raw na maiwasto ang ating mga kinakain dahil sa pwedeng makuha na ang mga sakit dahil sa klase ng pamumuhay. At hindi na raw basta-basta namamana. Pag may family history ng diabetes, mataas din yung chance na magkaroon ka rin ng diabetes. Pero mas marami kasi nangyayari kabaliktaran. Wala sa pamilya nila nade-develop. Diabetes. Anong tawag dyan? Yun na yung acquired. Ang acquired is? Dala ng pamumuhay, ng lifestyle. Okay. So, kakulangan ng activity, ng paggalaw, saka yung sobra sa pagkain, pagkonsumo. So, pag yung hindi balanse yun, dalawang yun na. Kung may high blood yung pasyente at kumain siya ng maalat, then mas pwedeng maging worse ang blood pressure control niya. And if hindi magandang control ng blood pressure, pwedeng masira yung kidneys. Sa mga diabetic naman, kung hindi ho sila sumunod sa diabetic diet, masyadong marami asukal silang kinakain, the same rin po ang mangyayari. Masisira ang kidney. Si Ana tila ba tanggap na habang buhay na siyang nakasandal sa dialysis machine. Nadudugtungan lamang ng dialysis ang buhay ng isang pasyente, pero ang pinakamainam pa rin na lunas ay ang kidney transplant. Ang problema, may kamahalan ang prosesong ito. Higit raw sa pananatili ng ilang taon pa sa mundo,
Ang kanyang laging iniisip ay ang kapakanan at magiging kinabukasan ng kanyang 2 anak. Kasi gusto ko lang po makatapos mo lang silang high school bago man po mawala kasi. Ang pagdadialysis po, hindi po namin alam kung anong oras kami mamatay. Kasi minsan po nagdadialysis, di na po nagigising. Mahal ang isang beses na session ng hemodialysis. Hindi bababa ng 5,000 piso. Kung walang mga taong tumutulong sa mga gaya ni Ronnie at Ana, hindi raw sila tatagal ng 6 na taong pabalik-balik sa dialysis center dahil wala naman silang perang ipambabayad. Para masigurong masigla at maayos pa ang mga bato, kailangan ng regular na check-up. Kidneys are very vital organs and pinapa-check up natin. And when our children or young adults, they complain of tiredness, namumutla, pa-check up natin sila kaagad. Blood test, urine test lang yon. It's very simple to do. Check their blood pressure para ma-catch natin early. Ang bawat tao ay may 2 bato sa may kaliwa at kanang bahagi ng ating gulugod. May 3 mahalagang papel ang ating mga bato. Sinasala nito ang mga dumi mula sa ating dugo at lalabas ang mga dumi sa pamamagitan ng ihi. Binabalansin nito ang fluids at salt ng ating katawan. Sila rin ang nagpo-produce ng hormones. Kapag nasira na ang ating mga bato at hindi na gumagana, nagkakaroon ng impeksyon. Isa sa mga nakasisira sa ating mga bato ay ang ilang gamot na ating iniinom. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Dayan, ang interpretasyon ng kanyang lab test results. The result is kasi medyo madumi yung ihi mo. Ibig sabihin, may bacteria, madami. Normal is hanggang 278, but in your case, it's 1,315. You also have your WBC, which is, the normal is 17, but you have 72. Ayon pa kay Dr. Huat, mataas ang posibilidad na may UTI o urinary tract infection si Dayan at may ilang nagiging sanhi nito. Kulang ka sa tubig talaga. Tubig, di tamad magtubig. Malayo-layo na rin ang narating ng tao sa larangan ng siyensya. Marami nang nadidiskubring gamot ngayon sa mga nakamamatay na sakit. Pero maaring nakaliligtaan natin sa bilis na takbo ng ating pamumuhay. Kung minsan na ang pinakamabisang gamot sa pinakamalubhang karamdaman ay simple lang, ang pagkain lamang ng sapat at pag-inom ng tubig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.